may panibagong reklamo na naman kay Comelec Chair George Garcia. Aba, mukhang patuloy na itong lumalabas ang mga ebidensya at siyempre yung mga pagdududa kung sino ba talaga yung nanalo at sino ba naman talaga yung nandaya at yung sinasabing negosyo daw kasi may ganyan. Ngayon sa kabila, abogado din, ay meron daw silang hawak na record tungkol sa negosyo na yan. Sana may negosyo. Ngayon, may dalawang abogado ngayong araw at papunta na rin po sa Supreme Court dahil sa reklamo din nila. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi apat. At alamin natin kung ano-ano po ang reklamong ito at kung sa tingin po natin ay malakas po itong reklamo nila at manalo at magabaan si Comelec Chair Garcia. Ito, panoorin natin ang video. Attorney, isa-isahin natin kasi malilito sila. Unahin natin yon. Una, yung ginamit ng Comelec na version, yung ng software is the 3.5. Pero ang approved is 3.4. Yung 3.5, hindi naman yung nagdaan sa Technical Evaluation Committee na tinatawag at hindi siya nagdaan sa Independent Source Code Review. So yun ang una, no, yung software. Number 2, yung overvoting. Yung overvoting, 17 million overvotes. Hindi naman ako nananiwala na ganun kadami yung tanga sa ating bansa. Oo. Bright na mga Pilipinos. Bright, oo. Tsaka historically, dati mga 1 million lang ang overvotes. Madami na yon, madami na yon. Pero 17 times? 17 million, malabo. 17, 18 pa nga. Number 3. Going back to the original petition, nakalagay naman talaga sa 9369, no, yung that is the electoral election automation law, no, na manual count sa precinct level. Sa precinct level pero transmission count. Electronic na. Yes, pero sa precinct level manual, bibilangin niyo yung balota. No, kasi yan ang silbi ng poll watcher. Yes, kung wala yung poll watcher, wala na sana yung RA 6646, yes, Public Act 7166, di ba? Tsaka, alam mo, wag kayong maniwala na kailangan pa ripasuhin ang batas. Nandun na yung batas. Nandun na yung batas kasi yung unang batas, RA 8436, yun, full automation yun. Na-repeal na yun. Na-repeal ng Republic Act 9366. So, nandyan sana yan. Bakit ayaw i-implementa yan? Kasi kung inimplementa yun, panalo si Bondok. Wala na. Hindi, joke lang. Biro lang. Number 6 si Bondok. Number 6 si Bondok. Hindi, wag niyo seryosohin yan, ha, yung sinasabi ko. Hindi, ako seryosohin ko yun kasi alam ko nangyayari yun eh. Kasi kung inimplementa yun, meron tayong data, clear data per precinct level at maski i-magic mo pa doon sa transmission, pwede natin makulate lahat ng resulta per precinct at mapresenta doon sa Comelec. Kung mali ang resulta ninyo, meron kaming data per precinct. Kung ginawa yun, wala na yung mga hukus-pukus. Kaya siguro hindi nila ini-implementa yung anong nakasaad sa batas. Mawawala yung alleged negosyo. Alleged. Yun, yung alleged lang. So, recap natin. No? Una, yung software. Hindi yung approved ang ginamit, ano? Yes. Number 2? Yes. Kami na. Yung overvotes. Can you call me after 10 minutes? Number 3, manual count. Number 4, online voting sa OFW. No? Bawal din po yung online voting na ginawa nila. Bawal po. And kumuha pa sila. Walang batas doon. Walang batas. Balota yan dapat. Walang online voting. Ang online, iba po sa electronic voting. Ngayon, ang ginamit pa nila, isang joint venture, yung Sequent, ano ba yun? Yung company na Filipino company na walang experience. Walang experience. Walang required experience. By law, the required experience. At sila actually meron silang mga tax issues, no? So hindi sila dapat pinayagan, and ano sila actually side story lang yung joint venture. Hindi pwede ang online voting kahit na qualified pa yung magpatakbo niyan. Bawal po ang online voting. Kanina lang nagpaliwanag na rin si Comelec Chair Garcia tungkol doon sa inilabas ng Supreme Court kung sino yung dapat manalo o makaupo kung na-disqualify yung kandidato.
mukhang hindi pa pabor kay Comelec Chair Garcia, kaya nagpaliwanag siya kanina. Ngayon, eto na naman, may panibagong reklamo na naman. Naku, parang tuloy-tuloy ang gaba na ito. Naku, ang gaba, dili magsaba. Ayun po yung unang reklamo nila dyan, yung version or yung software, iba yung na-test, iba yung na-approve, pero iba yung ginamit. Sa pangalawa, yan po yung 17 million overvotes. Talagang maraming nagulat dyan. Kalain mo ba naman ha? 17 million? Akalain mo 17 million yung nagkakamali na mga, di ba, nakakagulat kung bakit nangyari yan. Ang laking boto po yan. Pangatlo, yan po yung nasa batas. Ayun po yan sa mga abogado, sila po yung nakakaalam dyan, yung manual count sa precinct level. Yan talaga maganda dyan. Para naman may gagawin yung mga watcher dyan. Yan ang purpose kaya may watcher, di ba? Bantayan kung tama yung pagbilang. Ngayon kasi, anong gagawin ng watcher doon? Kasi pagpasok sa machine, ay hindi naman natin alam kung ano yung pagbilang na ginagawa sa loob ng machine. Di ba? At ang yung pangapat, yung sa OFW na alam natin, ang daming nagreklamo. Dahil naman doon sa panibago nilang pamamaraan, online na botohan. Kaya alam natin, kahit kakampi siya ni Junior, alam natin na meron naman pong dyan sa Supreme Court, ay mayroong mga nagdidesisyon, siguro naman, ng tama dyan kung ano yung dapat talaga, kung ano yung nasa batas talaga. Sa dami ng kaso ngayon, reklamo dyan sa Comelec, ay ewan ko lang kung kakayanin ni Comelec Chair George Garcia. Dapat mapatunayan niya na malinis yung nangyaring eleksyon. Malinis nga ba? Wala nga bang dayaan? Wala nga bang bayarang nagaganap? Ano sa tingin nyo? Halata ba? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you.